Hesdalen Lights. Sa Norway, merong isang valley na ang pangalan ay Hesdalen. Sa lambak na to ay merong naobserbahan na kakaiba at misteryosong pangyayari. Ang mga lokal ay paminsan-minsan merong mga nakikitang mga ilaw na nagpapakita sa araw at sa gabi. Mukha silang lumulutang sa taas at patagos ng valley. Karaniwang meron silang puti, yellow o red na kulay. Biglaan silang lumalabas sa ilalim at sa ibabaw ng horizon. Pwedeng tumagal ang kaganapan na ito ng ilang segundo lamang. Pwede rin itong tumagal ng mahigit 1 oras. Minsan ay gumagalaw ang mga ilaw ng sobrang bilis at minsan naman ay mabagal lang silang nagpapabalik-balik. Sa ibang okasyon ay parang lumulutang sila mid-air. Simula 1930 pa lang ay nauulat na ang mga misteryosong ilaw na ito. Dahil sa mga ilaw, maraming turista ang pumupunta sa Hesdalen. Hanggang ngayon ay wala pa ring nakakakumbinsing eksplanasyon ang mga scientists para sa mga ilaw na to. Merong mga nagsasabi na ebidensya daw ang mga ito ng alien. Ano kaya ang tunay na dahilan? Eye of the Sahara. Noong 1965, ang isang grupo ng mga astronaut ay inutusan ng NASA na picturean ang terrain ng Earth. Nadiskubre nila ang isang malaki at misteryosong land formation na hindi mo makikita kung naglalakad ka lang sa lupa. 25 miles ang haba nito at pinangalanan nila itong Eye of the Sahara. Hindi alam ng mga scientists kung bakit nagkaroon ng ganitong klase ng land formation. Ang isang teorya ay isa itong impact crater. 100 million years na ang nakakalipas nang mahati ang supercontinent dahil sa plate tectonics. Dahil dito, natulak pataas sa lupa ang molten rock at nagresulta ito sa pagkakagawa ng isang dome ng mga rock layer na sumabog at nag-collapse. Yun na daw ngayon ang tinatawag na Eye of the Sahara. Meron namang mga nagsasabi na alien daw ang gumawa nito. Mekong Lights. Sa Thailand, merong isang misteryosong kaganapan na nangyayari lang isang beses sa isang taon. Dati ang tawag nila dito ay Mekong Lights, pero ngayon ang tawag na nila dito ay Ghost Lights. Ayon sa mga lokal na nakatira doon, meron daw mga umiilaw na bola na umaangat ng mataas mula sa tubig papunta sa hangin. Ang mga bola daw ay red ang kulay at ang laki nito ay pwedeng maging kasing liit ng kinang ng bituin o maging kasing laki ng mga basketball. Karaniwang umaangat ang mga ilaw ilang daang metro bago ito maglaho. Sa isang gabi, pwede daw umabot ang bilang ng mga fireballs mula 10-10 hanggang 1,000-1,000. Ayon sa mga lokal, kaya daw nangyayari ito ay dahil merong higanting ahas na nakatira sa ilog ng Mekong. Hindi maipaliwanag ang pangyayaring ito kahit ng mga scientists, kaya sobrang misteryoso talaga ng kaganapan. Death Valley Super Bloom. Tinuturing ng maraming scientists ang Death Valley na pinakatuyong lugar sa North America. Kaya naman, mas lalo pang katakataka na kamakailan ay biglang nagkaroon ng sobrang daming wildflowers sa lugar na to. Tinawag nila ang kaganapan na Super Bloom at dahil sa Super Bloom na to, nakumutan ang Death Valley ng napakaraming wildflowers. Nagsimula ang Super Bloom sa timog na bahagi ng desyerto at ngayon ay unti-unti na itong gumagalaw pahilaga.
Sa una ay hindi maipaliwanag ng mga tao kung bakit naganap ang napaka-misteryosong pangyayari na ito. Ganun pa man, ang teorya nila ay dahil sa malalakas na bagyo na tumama sa parke, nagkaroon ng paraan ng mga bulaklak na tumubo. Hindi kasi karaniwang umuulan sa disyerto. Whale gathering. Kadalasang hindi nakikipaghalubilo ang mga humpback whales sa mga kapwa nilang balyena. Pero kamakailan ay namataan ng marami sa kanila na nagtitipon-tipon at bumubuo ng malalaking grupo. Ilang beses na ring nakita ng mga tao ang misteryosong pagtitipon ng mga balyena na to, malapit sa kanlurang dalampasigan ng South Africa. Umaabot ang bilang ng mga balyena sa 20 to 200. Ang lugar kung saan sila nagpupulong ay malayo din sa lugar kung saan sila karaniwang nakikita. Kadalasan ay nasa timog sila, malapit sa Antarctic. Hindi alam ng mga scientist kung ano ang dahilan ng pagtitipon na to. Winawarningan ng mga otoridad ang mga barko na huwag lalapit sa mga balyena. Kung mga isda sa beach. Ang mga isda na to ay ang California grunion. Bawat spring at summer, pumupunta sila sa mga dalampasigan ng Pacific. Noong una ay hindi maipaliwanag ang dahilan kung bakit nangyayari ang misteryosong kaganapan na ito. Pero pagkatapos ng pag-aaral ng mga scientist, ay napagtanto na nila ang dahilan. Merong isang tidal bore sa Brazil na katangi-tangi dahil sa mga alon nito na sobrang taas. Ito ay ang Poro Roca at matatagpuan ito sa Amazon. Ang mga waves sa lugar na to ay umaabot sa 12 feet ang taas pag September at March. Kung hindi ka pa sanay sa surfing, huwag ka magsasurf dito dahil napakadelikado nito. Hindi lang dahil sa taas, kundi na rin dahil ang tubig ng ilog ay merong mga crocodile, piranha at ahas. Bukod sa pagiging mataas, kilala rin ang mga alon dahil napakalakas ng tunog nito. Kung gusto mong makita ang talagang mga napakalaking alon, pumunta ka sa lugar na to sa spring tide. Ang panahon kung kailan nag-aalay ng araw, buwan at earth, at nagko-combine ang gravitational pull nila na nagre-resulta sa pagtaas ng mga alon sa mundo.